Hindi ako nagtago matapos ang Oktubre 7. Ako ay tumatakas mula sa Ehipto. Nakatakas ako sa Ehipto. Hinahabol ako ng Muslim Brotherhood. Iisa ang layunin nila, wasakin ang kanluran. Ngayong linggo, nasa Kufay Conference ako sa Washington, D.C. Mga Kristiyano na dakaisa para sa Israel. Nakikilala ko ang mga kapanapanabik na tagapagsalita na may revolusyonaryong ideya at nagkakaroon din ng pagkakataong makilala ang mga taong kapareho ko ng pananaw. Ngayon, meron akong matagal ng kaibigan, si Dalia Ziada, na 2 beses na naging panauhin sa ating palabas. Dalia, kumusta ka na? Sobrang saya kong makita at makasama ka. Napakasaya makita ka. Noong una pitam in-interview, ikinuwento mo sa akin ang masamang karanasan mo sa Ehipto nang hayadan mong sinabi na masama ang nangyari noong Oktubre 7. Ikaw ay inusig. Umalis ka tumunta sa Amerika. Sa pangalawang beses kitang in-interview. Ikinuwento mo sa akin ang kakilakilabot mong karanasan sa kolehiyo na magsalita ka tungkol sa gitnang silangan at may nagtangkang lasunin ka. Pero ngayon, nasa mas mabuting kalagayan ka na. Mas mabuti na talaga ang kalagayan ko ngayon. Naalala ko, nung una tayong nag-usap, unang linggo ko pa lang sa US matapos tumakas mula Ehipto. At hindi ako nagtatago noon. Ako ay hindi ka nagtatago nun. Oo, nagtatago ako. Naalala ko nung nag-post ako ng litrato, sabi mo, huwag sabihin kung nasaan tayo. Tama? Oo, tama. Ngayon, eto ako, nakaupo kasama ka dito sa Washington, D.C. Nagtatrabaho ako bilang Washington, D.C. Coordinator at Research Fellow sa ISGAB. Pero, para sa pag-aral ng pandaigdigang antisemitismo at patakaran at Academic Research Center. Lumalaban para sa tama at mabuting laban, hindi lang ito para sa mga Hudyo o laban sa antisemitismo, kundi para rin sa liberal na demokrasya. Para sa sibilisasyon. Para sa sibilisasyon, tama. Laban sa lahat ng puwersya sa kanan at taliwa at lahat ng relihiyoso, lahat ng masasamang relihiyoso ideolohiya na gustong sirain ang kanluraning sibilisasyon mula sa loob. Ngayon, excited akong ibalita na kasama na ako sa isang kamanghamanghang grupong lumalaban sa laban na ito. Pakiramdam ko, ito ang chance kong makaganti. Ikukuwento ko sa iyo ang isang eksena na magbubuod nito. Noong Oktubre 2023, pagkatapos ng ikapito ng Oktubre, tumatakas ako sa Ehipto. Nakatakas ako sa Ehipto. Hinahabol ng Muslim Brotherhood ng mga Salafista, pati na rin ang mga kapwa kong Ehipsyo na itinuring ako, pati na rin ang sarili kong gobyerno na itinuring akong traidor dahil nagsalita ako laban sa Hamas. Ito ay noong Oktubre 2023. Mabilis na lumipas ang panahon. Noong Oktubre 25, naglalakad ako palabas ng White House kasama ang aking boss. Si Charles Small na interview mo na sa isang episode mo. At pagkatapos naming makipagkita sa mga matataas na opisyal sa White House, inihandog namin sa kanila ang isang ulat na aking nilahukan sa pansulat tungkol sa Muslim Brotherhood. Sinabi nila sa amin na idedeklara nilang teroristang organisasyon ang Muslim Brotherhood at ilalabas ang balita sa ilang araw. Isipin mo ito, parang 2 taon na. Parang umikot ang tadana, ano? Yung mga parehong tao na umusig sa'yo at napilitan kang lisanin ang iyong bayan. Kasama ka sa itinalaga bilang Nilagay nila ako teroristang dito. organisasyon. Nandito ako sa White Ang House ganda at naman nun. lumalaban-laban sa kanila at nasaksihan ang sandaling ito na sila ay itinalaga bago pa man ang iba. Ito ay, naalala ko yung horoscope ni Paris, ang galing, salamat sa Diyos. Pero, bahagi ka nun. Bahagi ako ng, Dapat pinanatili ka nila doon. Tingnan mo kung gaano kalaki ang pinsalang idinulot mo sa kanila. alam ko ng eksakto, maaring nagsisisi na sila. Sa tingin ko, Pero napakaswerte ko, parang nahanap po yung tamang tao na nagbigay sa akin ng lakas sa tamang paraan para gawin ang tama. Sobrang saya ako na parte ako ng laban na to kasi ito talaga ang paniniwala ko nun pa. Parang alam mo yon, mga liberal-demokratikong halaga. Na hindi lang pag-aari ng isang lugar, alam mo yon, hindi lang pag-aari ng US, hindi lang pag-aari ng Israel, kundi para sa kahit sinong tao na naniniwala na ang kalayaan ay isang bagay, alam mo yon. ito na ba ang pangunahing trabaho mo ngayon, Dalia? Anong pananaliksik ang ginagawa mo? Sa ISGAV, talaga namang ginagawa namin lahat. Una sa lahat, ang pagkakaiba ng trabaho namin sa ISGAB ay nasa mga tao at kalidad ng pananaliksik. Sa mga tao, may kamanghamanghang grupo kami ng 12 dosenang mananaliksi. Mahigit 40 tao ang pinag-uusapan natin mula sa iba't ibang pandig ng mundo at may iba-ibang pinagmulan, iba't ibang espesyalisasyon,
Iba't ibang relihiyoso at kultural na pinagmulan ang talagang nagpapayaman sa pananaliksik. At ang isa pang bagay, ang kalidad ng mga inilalabas namin pag-aaral. Hindi lang kami gumagawa ng, alam mo na, maikling briefing na ginagawa ng lahat sa DC, O kahit anong ibang kabisera sa mundo. Pero mataas na antas ng akademikong pananaliksik na nakita ko mismo mga gumagawa ng pulisya. Narito at pagkatapos ay, sa totoo lang, kahit saan din. Pati sa ilang bansang Arabo na may maganda tayong koneksyon, sabik din sila rito. Kasi puro ibabaw lang ang nakuha nila, parang impormasyon sa ibabaw lang, parang pahapyaw lang sila, walang lumalalim gaya natin, gaya ng ginagawa natin. Sinusuri ang mga ideolohiyang nagbabanta sa Estados Unidos at iba pang mga bansang kanluranin, ikinokonekta ang mga pangyayari sa gitnang silangan at dito na hindi ginagawa ng karamihan, lalo na sa harap ng mga pahayag na ang anti-Zionism ay hindi anti-Semitism at ang anti-Amerikanismo ay magkakaugnay ang lahat ng ito. Nananiwala akong espesyal ang ginagawa natin at sobrang saya ko na bahagi ako nito. Nakikinig ba sila, Dahlia? Nakikinig ba at may aksyon ba ang mga gumagawa ng patakaran? Ramdam na bila ang banta ngayon? Sa totoo lang, hindi lang sila nakikinig, kundi pumupunta rin sila sa ISGAB na yon para sanayin ang tauhan mula sa iba't ibang malaking ahensya sa US. Paano harapin ang radikal na Islamismo at mga protesta sa iba't ibang lugar para mabigyan sila ng ideya sa ibig sabihin ng mga slogan na kanilang isinisigaw? Naggamit ng tao, kung sino sila, ina-analyze pa nga. Ang pinakabago naming proyekto na kakasimula lang ay tungkol sa DSA. At ang Democratic Socialist Association na talagang meron sila, Dapat tinawag na lang nila ang kanilang sarili na mga Islamista. tama, wala silang kinalaman sa demokrasya. Isa silang ideolohiyang nagbabanta sa Estados Unidos at sa kanluraning mundo. Kaya pinag-uusapan namin lahat ng yan. At ibig kong sabihin, pinagtatrabahuhan namin lahat ng yan. Kaya, nakikinig at lumalapit pa rin sa amin ang mga gumagawa ng pulisya. Hindi na. Kami na ang lumalapit sa kanila. Dumarating Sila'y na sa amin ang pumapasok impormasyon. Pakitulungan po kaming maintindihan ito. Pakiusap, tulungan ninyo po kaming pagdugtong-dugtungin ang mga impormasyon tungkol dito at sa isyong iyon. Kaya naniniwala ko, oo, para tayong... Masasabi ko, salamat sa Diyos at alam ng administrasyong ito ang panganib at banta. Dahil kung hindi, iniisip ko na kung nanatili tayo sa nakaraang administrasyon, baka nasa masamang kalagayan na tayo ngayon. Sa tingin ko, maraming tao ang ayaw makita ang mga banta o kaya naman ay hinahamon nito ang kanilang siguro pananaw lang nila kung paano nila tinitingnan ng iba. Kung paano sila kumikilos o kung anong ginagawa nila. Sila, sa tingin ko, maraming tao at gusto ko ring maniwala na iniisip ng iba na pareho sila ng pananaw at hindi nila naunawaan ang isang ideolohiya na lubos na naiiba at nakabatay sa ibang mga halaga. Hindi nila maintindihan. Ang problema ay matagal na nilang inisip na. Problema rin ng Israel ang radikalismo, Hamas, iba pang grupo at Iran. Oo. O problema ng mga Hudyo. Oo. Hindi nila naintindihan na ang tunay na punteriya ng galit na ito ay ang kanluran. Hindi lang ito tungkol sa Israel o sa mga Hudyo. Sa totoo lang, ang pagpuntirya mismo sa komunidad ng mga Hudyo dito sa US nitong nakaraang 2 taon ay hindi aksidente. Hindi ito basta reaksyon sa isang digmaang nagaganap. Libo-libong milya ang layo. Ito ay sinadya at planado. At bakit nga ba partikular na ang mga Hudyo? Dahil kung titingnan mo sa lahat ng mga babasahin ng mga radikal na grupong ito, maging mga komunista man o mga Islamista, ang red-green. Sa lahat ng kanilang babasahin, isa lang ang gusto nila, wasakin ang kanluran. At para wasakin ang kanluran, kailangan mong tingnan ang mga haligi na kinatatayuan nito at gibain ang mga iyon isa-isa. Ang pinakamalaking haligi, sa totoo lang, noong isang panahon ay ang Kristiyanong ideolohiya. Ngayon, hindi na kasing lakas ng dati ang Kristiyanong ideolohiya. Karamihan sa kanluran ngayon ay post-God na. Ano ang tanging haligi na nananatiling napakalakas? Na nakatuon sa kolektibong pagkakakilanlan? Ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi lang panrelihiyon, kundi pati tungkol sa liberal na demokratikong halaga gaya ng kalayaan.
Komunidad dito ng mga Hudyo. Tayo ang nakaharang. Silang nakaharang. Kaya tinatarget sila gamit ang Palestina, tinatawag na usaping Palestino at anti-Sionismo at galit sa Israel bilang plataporma. Upang magkaroon ng lehitimong dahilan o gumamit ng politically correct na wika para tumayo at atakihin at pahinain ang haliging Hudyo na siyang nagpapatatag pa rin sa kanluran. Ito ang layunin nila, kaya lumitaw ang galit na ito. At idadagdag ko pa dyan na sa nakaraang taon, nakita natin ang dagdag na antas ng galit na ito. At yon ay ang pagpuntirya sa komunidad ng mga ebanghelikal na Kristiyano. Nandito tayo sa Kufi ngayong linggo, Christians United for Israel. na pinaniniwalaan ko na itinuring din ng Muslim Brotherhood at iba pang puwersang Islamiko na hadlang sa paghihiwalay ng Estados Unidos mula sa Israel. Ang pagputol ng ugnayan iyon na bumubuo ng puwersang depensa, puwersang panlaban laban sa Islamismo. Lubos na tinarget na yung taon. Siyempre, ibig ko sabihin, pati na rin ang mga grupo tulad ng Kufi at iba pang mga grupo, talagang gumagawa sila ng napakagandang trabaho. Naniniwala kung alam nilang banta na sinabi ko sa'yo na kapag pinoprotektahan nila ang komunidad ng mga Hudyo, napoprotektahan din nila ang sarili nila. Pinoprotektahan nila ang bansa at sibilisasyon nila. Tinatanggap nila ang panganib na ito. At syempre, patuloy na susubukan ng mga Islamista na paghiwalain ang Israel at Estados Unidos, pati na rin ang mga komunista. Bakit? Dahil alam nilang pinalalakas nila ang isa't isa. Sa totoo lang, hindi lang Estados Unidos ang mahalaga para sa Israel at sa lakas ng Israel. Pero tingnan mo ang Israel na yon. Ang Israel ang pinakamalakas na bansa sa gitnang silangan. Talaga, ito ang pinakamalakas na kapangyarihan sa gitnang silangan. At kung gusto ng US na magtagumpay sa buong mundo, hindi lang sa gitnang silangan, kailangan nitong ipusta ang suporta nito sa pinakamalakas na bansa, na siyang Israel. Ang Israel ay naging napakagandang kaalyado ng US sa usaping intelihensiya, militar at ekonomiya. At ito lang ang tanging demokrasya sa rehiyon. Oo, may mga problema ito ngayon, pero ito lang ang tanging demokrasya sa rehiyon. Kaya kasing halaga rin ng Israel para sa US. At sa pagliha ng hidwaang ito, Ang masasama ang nananalo. Talia, eksperto ka sa rehiyon. Paano mo nakikita ang mga bansa sa Gulpo sa kasalukuyan? Paano mo nakikita ang alyansa sa pagitan ng UAE at Israel? Sa tingin ko, mas matibay ito ngayon kaysa dati. Pero nandyan din ang mga Saudi na naging talagang, gusto kong sabihin, pabago-bago ng paninindigan. At alam ko na, si MBS ay may sarili niyang mga internal na pressure. Paano mo nakikita ang sitwasyon pagkatapos ng digmaan sa Iran na hindi natin alam kung ano ang mangyayari? At ang mga bansa sa Gulpo na sila mismo ay inatik ng Islamic Republic. kaya ano nangyayari sa loob ng Gulpo kung magpo-focus tayo sa mga estado ng Gulpo mismo, lalo na matapos ang digmaan ng US, Israel at Iran? Parang isang diplomatikong lindol, oo, na magdudulot ng napakaraming pagbabago. At ipapaliwanag ko agad kung saan nanggagaling ang lindol na ito. Kaya, ang rehiyon ng Gulpo lang ang tanging bahagi ng gitnang silangan na hindi naapektuhan ng mga kaganapang pampulitika na nangyari sa nakalipas na 2 o 3 dekada. Kasama na ang Arab Spring, kasama na rin karamihan sa kanila. Sinubukan nila sa Bahrain. Pero nakialam ang Saudi at sila. Oo, pero ang ibig kong sabihin, sila ang pinakamatatag na lugar sa gitnang silangan. Ngayon, sa unang pagkakataon, nasasangkot na sila sa digmaan. Nasadlak sila sa digmaan dahil binabaril na sila ng Iran. Kailangan nilang ipagtanggol ang sarili nila. At sa unang pagkakataon, sinusubukan nila kung hanggang saan handang umabot ang US para protektahan sila. Paano tumugon ng US sa pagsubok na ito? Sobrang hindi maganda. Exact. At sa kanilang pangkabigla, hindi na nila alam ngayon kung sulit pa bang magbayad kami sa US para mag-host ng base nila kung di rin naman nila tayo maprotektahan. Sa totoo lang, mas naging supportive ang Israel sa UAE kaysa sa US sa kahit anong bansa sa Gulf noong digmaan na ito. Kaya tinatanong nilang sarili nila ng mga tanong tulad ng, dapat ba nating sundan ang halimbawa ng UAE o ng Qatar? Dapat ba nating sundan ang modelo ng UAE o ang modelo ng Qatar?
Israel o US na ba ngayon? Kaya may malaking tanong sila. Maraming hindi pagkakaunawaan sa loob. Pero sa tingin ko sa huli, magpapatuloy pa rin ang sitwasyong ito. Itutulak sila nito sa direksyon ng pakikipagkasundo sa Israel o hindi man kapayapaan, Pagnormalisa ng relasyon sa Israel. Hindi maiwasan. dahil kung hindi, Ano ang mga pagpipilian nila? ano ang Iyan wala na nang lang ang ibang tanging pagpipilian. pagpipilian. Exacto. Ibig ko sabihin, maliban na lang kung gusto nilang pumunta sa China pero baka mapahamak lang sila roon. Hindi nila nagawa kahit sinubukan na ng Saudi Arabia. Sa totoo lang, binibigyan ko ng kredito ang nagsabi nito. Nakilala ang Saudi sa poligamiya. Pero sinubukan na nila sa iba't ibang mga papareha. Sinubukan nila sa US, China, Iran, Brazil at iba pa. Lahat ng maiisip mo. Pero alam pa rin nila na ang US ang boss sa gitnang silangan. At ngayon, ang Israel ang pinakamalakas na kapangyarihan sa gitnang silangan. Kaya kailangan din nilang gawin ang desisyong ito kalaunan. At sa totoo lang, narinig ko na habang ang Lebanon ay gumagawa na ng mga hakbang para i-normalize ang relasyon sa Israel. O makipagpayapaan muna sa Israel. At pagkatapos ay i-normalize ang relasyon. Sinabi ng Saudi, hindi, sandali lang, gusto namin kami ang mauna. Talaga? Narinig ko ito mula sa mismong mga kasali sa proseso. Tawili-wili yan. Kaya gusto ng Saudi na silang maunang maging sentro ng atensyon. Alam mo yon, parang ginawa namin ito bago pang Lebanon. At dinito sila mag-isip sa kasamang palad na hindi naman matalino. At bakit ba nalilito ang Saudi? Kasi sinusubukan din nilang gampanan ng isang papel na mas malaki pa sa kanila. Na tila sila ang ate ng rehiyon. Sila ang naging ate sa Gulpo, pero sa buong rehiyon. Kailangan pa nila ng higit pang pagsasanay para marating yon, alam mo? Hindi ba nakadepende lahat sa mangyayari sa Iran? Siyempre, malaking bahagi nito ang magpapasya kung paano kikilos ang mga bansa sa Gulpo sa hinaharap. Pero ito rin, may mga pangunahing problema rin sa loob. Karamihan ng populasyon ay tradisyonal at medyo kontra sa pangkalahatan dahil sa kanilang edukasyon. Sistema ng edukasyon. Tama, pero napakahalagang salik pa rin ng Iran. Nakasalalay lahat ito kung mabubuhay pa ba ang rehimeng ito o mawawala na at magkakaroon ng bagong Iran. Kailangan pa rin nating maghintay at tingnan dahil muli ang US. Nagbago ng direksyon sa huling sandali at di natin alam ang susunod na mangyayari. Umaasa akong balang araw makakaamtan ng mga tao sa Iran ang kanilang kalayaan. Sang-ayon ako, sa tingin ko, ano man ang mangyari, bumalik man ng US o hindi, dapat ito na ang simula ng katapusan ng Islamic Republic. Pangunahing dahilan ay dahil sa paraan ng pagtrato nila sa sarili nilang mamamayan. Wala na silang pera. Alam mo, kakarinig ko lang na sinuspinde na naman ng US ang pag-export nila ng langis. Ibig ko sabihin, hindi ito mauuwi sa maganda. Kaya ipinagdarasal ko na sana ito na ang simula ng pagtatapos para sa 72 milyong taong nakatira sa Iran. Para rin sa kapayapaan at kasaganaan ng rehiyon. Oo, pero sa totoo lang, hindi Iran ang nagdedesisyon ng kinabukasan ng rehiyon na yon. Si Trump. Hindi ang US, kundi ang Israel. Israel? Oo, sa maraming paraan. Israel, para sa akin ito ang pinakamalakas na kapangyarihan. Marahil ang tanging karibal na yon ay Turkey. Alam natin ang direksyon ng Turkey. Susubukan nilang itulak sa masamang direksyong ito hanggat kaya nila. Ooh. Pero dapat ang Israel, ibig ko sabihin, bumalik sa kalagayan bago nilagdaan ang tigil putukan noong nakaraang taon. Kung saan ito ang pinakamalakas. Tutok sa layunin nito, hindi lang durugin ang Hamas, kundi durugin din ng Iran, ang ulo ng pugita. Kung maaari silang gumalik dito. Kailangan natin makarating doon. Oo, sigurado. Ibig kong sabihin, kahapon, nag-anunsyo ang Hamas na magbubuwag sila. Nagsimula nang magdiwang ang mga tao dahil tapos na ang Hamas. Pero sa totoo lang, kasinungalingan ito, lahat ng ito ay kasinungalingan. Walang naganap na pagdidesarma. Hindi magdidesarma ang Hezbollah kung hindi natin sila desarmahan. Walang silbi ang UN. Mga terorista ang mga ito. Dayunpaman, maaari mong sabihin Hindi na mo wala na maaring. silang ibang maaring maging. Hindi sila makikinig sa diplomasya. Ang tanging paraan laban sa kanila ay aksyong militar. Sino ang pwedeng magsagawa ng aksyong militar dito? Ang Israel lang ang makakagawa niyan. Kaya ang mensahe ko sa pandaigdigang komunidad, itigil nyo ang pagpigil sa Israel. Hayanin niyong ayusin ng Israel ang rehiyon. Ayusin na sana ng Israel ang rehiyon 10 buwan na ang nakalipas. At tinigilan nyo ito.
Tama na ang panghihimasok sa gitnang silangan kung hindi nyo alam ang pagpapatakbo rito. May bagong lokal na boss na lumilitaw ngayon, ang Israel. Hayaan natin silang gawin ang kanilang trabaho. Tingnan naman natin sa unang pagkakataon ang kakaibang mangyari sa gitnang silangan. At talagang naniniwala ako sa Israel. Naniniwala ako na ang Israel ang kayang magpatakbo ng barko ng gitnang silangan sa tamang direksyon. Pagpalain ka ng Diyos, mahal. Dadalhin ko ang kumpiyansang binigay mo sa akin at sa mga Israeli pabalik sa Israel. Hangad namin ang lahat ng suwete para sa'yo. Napakaganda ng trabaho mo. Noon pa man, mahusay ka na sa ginagawa mo. Salamat, pero ngayon, talagang umuulad ka sa ginagawa mo. Tinutulungan mo kaming pagandahin ng riyon. Pagpalain ka ng Diyos at salamat. Maraming salamat, Flor, sa lahat. Salamat.